So magandang gabi po sa inyong lahat mga kapalarista. Yan, pag-usapan natin etong nalalapit na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, kay Bongo at kay Bato de la Rosa ng ICC. Yan kasi ang mainit-init na pinag-uusapan ngayon dito sa atin. Kasi nga nakikita sa mga balita na etong si Secretary Boying Remulla at ang gobyerno ng Pilipinas medyo lumalapit-lapit na sa ICC. Yan. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka lamang dito sa ating bagong-bagong YouTube channel, please subscribe na po muna at huwag niyo po kalimutan i-share po itong video natin na to. Yan. So bakit ko nga ba nasabi na nalalapit na ang pag-aresto ng ICC dito kay dating Pangulong Duterte? Kasi kung matatandaan natin, etong si Secretary Boying Remulla noong 2022, ang sinasabi nito patungkol sa ICC, walang jurisdiction ang ICC dito sa atin. Talagang sa mga panahon na yan, ang gobyerno ng Pilipinas ay ayaw talaga sa ICC. Ngayon, pagdating ng 2023, sinasabi ni Secretary Boying Remulla na kapag yung ICC ay nagpunta rito sa Pilipinas, papalayasin niya to. Ihahatid niya to sa eroplano para pabalikin kung saan bansa ito galing. So makikita natin dito, 2023, na matapang si Secretary Boying Remulla na hindi pa rin kumakampi ang Pilipinas sa ICC. Pero pagdating ng 2024, medyo nagbago ang ihip ng hangin. Kasi ang lumalabas na sa bunganga ni Secretary Boying Remulla, kapag ang ICC raw naglabas na ng warrant of arrest at papadaanin to sa Interpol, may kipagtulungan daw yung Pilipinas sa Interpol pero hindi sa ICC. At sinabi pa dyan ng Secretary Boying na pwede naman daw pumasok dito yung ICC pero hindi sila makikipagtulungan. Pero dito, 2024, makikita natin na medyo lumalambot na yung Pilipinas sa ICC. Pero bakit ba nangyayari yan? Kasi kung matatandaan natin, noong 2024, diyan na po nagsimula ang mga Duterte na talagang pabagsakin ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa katunayan, yung sunod-sunod nilang maisog na walang nangyari, talagang pinapanawagan nila na pabagsakin na yung gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa katunayan nga, hinihikayat pa nila yung mga militar na mag-alsabalutan na at iwanan na ang presidente. 2024 po yan nangyari. Kaya si Secretary Boying, ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, medyo lumalapit na sa ICC. At pagdating nitong 2025, ito lang. Kasasabi ni Secretary Boying Remulla kahapon na makikipag-usap na sila sa ICC. At may naka-schedule na sila para makipag-usap sa ICC. Ibig sabihin lang nito, talagang nagkakaroon na ng liwanag yung mga nabiktima ng EJK ni Duterte na talagang maaari na talaga malapit-lapit nang maaresto etong si Duterte. Ngayon, bakit ba nasasabi na malapit na ang pag-aresto? Kasi bakit naman makikipag-usap ang gobyerno ng Pilipinas sa ICC kung walang pag-aresto mangyayari? Sa katunayan, maraming abogadong nagsasabi na baka nga raw lumabas na yung arrest warrant, ha? Baka daw lumabas na yung arrest warrant at makikipag-usap ang Secretary Boying Remulla natin sa ICC para pag-usapan kung paano isa-serve ang arrest warrant. Maraming nagsasabi po niyan ng mga abogado pa mismo. At yung mismong abogado ng ICC, prinangka niya si Attorney Panelo na magkita sila sa ICC na mismo. Kaya marami nagsasabi na makikipag-usap ang gobyerno ng Pilipinas sa ICC dahil pag-uusapan kung paano daw arestuin etong tatlo na to. Ngayon, kapag nangyari yan, ano ba magiging epekto niyan dito kay Senator Bato de la Rosa? Ha? Magiging epekto nito kay Senator Bato de la Rosa, ito, hindi na ito makakapangampanya ng maayos. Mababa na nga sa survey, lalo pa itong bababa. Kasi bakit? Iisip-isipin niya yung ICC. Lalong-lalo na kapag lumabas na yung warrant of arrest. Di ba? Mas nakakahiya yan pag maaresto siya habang senador. Kaya hindi na ito makakatulog ng maayos kay isip sa ICC. Ngayon, dito naman kay Senator Bongo, ganun din. Iisip-isipin niya rin yung ICC habang nangangampanya siya. Kaso ang problema nga lang rito, si Senator Bato de la Rosa ay hindi na yan mananalo.
Pero itong si Senator Bongo, malamang sa alamang mananalo to. At kapag lumabas yung warrant of arrest at senador siya, aarestuin siya bilang senador. At yun ang nakakahiya dahil pagtatawanan siya ng maraming mga Pilipino. At dito kay dating Pangulong Duterte, ano maging epekto nito? Wala masyadong epekto kasi matanda naman na to. At sinasabi nga niya, ready siya magpakulong. Ang problema nga lang, kung kaya niyang panindigan yan kapag nandiyan na yung warrant of arrest. Kasi alam naman natin, ito si dating Pangulong Duterte, magaling lang to sa bunganga. Puro lang tong dada, pero wala naman daw talagang ibubuga sa totoong buhay. Kaya nakikita ko, wala masyadong epekto yan kay dating Pangulong Duterte kasi nga, handa naman daw siya magpakulong. Ngayon, abangan na lamang natin kung tama ba itong mga pinagsasabi ko sa mga susunod na araw. Basta ang sigurado dyan, malapit-lapit na talaga ang paghahatol si dito sa tatlong to. Kasi nga, yung gobyerno ng Pilipinas at yung ICC, mag-uusap na. Ngayon, kayo, anong sa tingin nyo? Malapit-lapit na ba ang aresto ng tatlong to? O malapit-lapit na magbago ang tatlong to na hindi na nila sisiraan ang gobyerno ng Pilipinas? Comment nyo na lang inyong reaction para ating mapag-usapan. Salamat.